Maligayang Pasko mga insan. Andito ulit tayo sa isa na namang episode ng ating Vlogmas for 2024. We are now in day 4. And ang focus ko ngayon sa episode na ito ay ang tungkol sa gratitude attitude, pagpapasalamat. Okay? This has something to do with shifting your perspective for a happier life. So, ano ba ang dahilan kung bakit may mga taong naturally masaya at kung bakit naman may mga tao na malungkot? Of course, maliban dun sa hindi na maiiwasan ng mga material needs na nagpapalungkot sa tao. Ang isang bagay na nagbibigay talaga ng kalungkutan daw, sabi ng mga psychologists sa tao ay yung parang nakalimutan na natin magpasalamat. Nakalimutan na natin ang tinatawag na gratitude. Magpasalamat sa kung ano-ano na lang na bagay na nare-receive natin. O magpasalamat dahil buhay pa tayo, di ba? So, sisimulan ko to sa pagbigay ko sa inyo ng personal na experience ko. Dati, nung time ng pandemic, if you remember, around 2020, 2021, pumasok ako sa mabigat na depression stage. Hindi ko yung pinagkakaila. Kung kinakailangang maging honest ako sa inyo, magiging honest ako. So, dumaan ako sa period of depression and it involved, having a therapist on a regular basis, kailangang maggamot dahil, mental health issue kaya. At the same time, na-diagnose ako with anxiety disorder. Hindi ko lang ina-attribute yun sa pandemic, pero sabi nila, malaki ang contribution ng pandemic na yon dahil maraming tao talaga ang dumaan sa depression. Pero after that, na-realize ko kung lagi akong magmumukmok, lagi kong tututukan o magiging focus ko lagi sa buhay ko yung tungkol sa depression, mukhang unfair naman, di ba? So, tinignan ko yung roots. Ano kaya yung pinakadahilan talaga? Na-realize ko, guys, na ang focus ko pala lagi ay magtrabaho para sa pamilya, magtrabaho para sa mga material na bagay. May bahay kasi kailangan to work hard para sa mortgage, para sa sasakyan, para sa pang-araw-araw na pangangailangan. And then, I finally realized, teka lang, mukhang napaka-monotonous na nitong buhay na to. So, kailangan ko nang mag-shift. At nag-shift ako dun sa tinatawag na self-care. Bigla akong na-realize na siguro ito na rin naman yung time na kailangan ko nang tutukan ang sarili ko. Maaring huli na dahil marami na akong sakit, dumaan na ako sa period of depression, pero at least kahit papano, na-redeem ko yung sarili ko. So, yan yung personal experience na may share ko sa inyo. So, ano yung konsepto ng gratitude attitude? So, ang gratitude attitude basically is pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa mga bagay na kung anong meron tayo. Halimbawa, humihinga ka pa, di ba? Sasabihin mo siguro, humihinga naman lahat ng tao eh. Oo nga, pero may mga tao naman hindi na humihinga, namatay na sila, di ba? Maaring sarcastic yung scenario na binigay ko. Pero kung come to think of it, 'di ba? May dahilan para magpasalamat tayo kung bakit humihinga pa tayo. May mga kaibigan ako dati na psychologist talaga sila by profession. And sabi nung isa, kailangan nga nating ipagpasalamat na dumidighay tayo. Nagmuutot tayo, di ba? Kasi may mga tao talaga na wala silang kakayahang ganyan. And problema nila yan. Ipagpasalamat natin na nakakatulog tayo ng walang melatonin na kailangang inumin, di ba? Yung paglapat ng ng likod mo sa kama, diretso ang tulog. Ipagpasalamat mo yon. Mga maliliit na bagay. Ipagpasalamat mo na kahit papano may natitirang konti sa sweldo mo. Kahit most of the time, ubos na said ang sweldo mo. O ipagpasalamat mo na meron ka pang magulang. Kasi kami guys, wala na. Ako, ang misis ko, pareho kaming orphan. At young age. So, kung kayo ay may mga magulang pa ngayon, may nanay at tatay pa,
malaking dahilan para ipagpasalamat yun, di ba? Malaking dahilan ng gratitude yun. So ano yung kapangyarihan ng pasasalamat or power of gratitude? Yung gratitude kasi, ang dami niyang nagagawa sa buhay natin. Nababago nito yung perspective natin. Nag-shift ang focus natin from being negativistic sa pagiging positive loving person. Di ba? May bukas pa, maganda pa ang umaga. Di ba sa mga kantang Pinoy, naririnig pa rin natin yan. Laging may sense of hope. Sabi nga niyan, sa Pilipinas, may mga lugar na binaha, todo, naubos, bumagsak lahat ng mga bahay, pero at the end of the day, makikita mo, may umuusok. Gusto sabihin, may buhay. Gusto sabihin, nagpapausok siguro sila para magkape, para magluto ng kakainin nila. In other words, after the storm, may buhay pa rin. Laban pa rin, di ba? Laban lang, sabi nga ng nakararaming Pilipino. Bahagi rin ito yung pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay. Mga maliliit na bagay, kagaya na nasabi ko, yung pagbigay, yung paghikab, di ba? Magpasalamat ka, maayos ang mga ngipin mo, wala kang sakit ng ngipin. O magpasalamat ka na hindi ka nakakaranas ng sakit ng ulo. Kasi may mga tao na chronic yung kanilang headache, na halos bahagi na yan ng pang-araw-araw nilang pagkabuhay. So kung ikaw ay wala kang nararamdaman ganyan, malaki ang pagpapasalamat na gagawin mo. Ayun. So mapag-appreciate ng mga simpleng bagay tulad ng pagkain, tirahan, kalusugan, yung health and well-being mo, magpasalamat tayo. Ako, grabe ang pasalamat ko na nasa lugar kami kung saan may maliit kaming parke. Actually, it's a pond. So, walking distance lang siya, and anytime na gusto kong maglakad, makakapaglakad ako. And it adds to my well-being na nakakawala ng stress, and at the same time nakakapag-reduce ako ng calorie intake ko, di ba? So, pasalamat tayo na meron tayong natitirhan. Magpasalamat tayo kung nagre-renta tayo. Pasalamat tayo na meron pa tayong pangrenta, di ba? Hindi pa tayo pinapalayas. Magpasalamat tayo na may pagkain tayo. Ano pa ang bahagi ng power of gratitude? Pagtulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit, di ba? May mga tao na likas sa kanila. Naging second nature na nila yung pagtulong, na hindi sila humihingi ng kapalit. Kahit volunteer work man lang yan, o charitable work, o kung anong tawag mo dyan. Ano ang epekto ng gratitude sa mental health? So, number one guys, nababawasan ito ang stress and anxiety. Malaking-malaki ang naitutulong ng sense of gratitude para ma-reduce yung stress and anxiety mo. Nakakapagpabuti rin ito ng mood and emotional well-being. Nakakapagpataas ng self-esteem. Nanunumbalik yung paniniwala mo sa sarili mo. At nagpapabuti ng relasyon mo sa ibang tao. So, bigla kong naalala, recently, nagkaroon ako ng doctor's appointment. Dun sa doctor's appointment, kasi annual physical, exams. So, may isang checklist na binigay. Tungkol pala yun sa depression. So, dun sa checklist na yun, mark 0 kung wala kang nararamdamang ganon. Kung may 10 may 10 points sa checklist na yun, nilagay ko lahat 0 kasi wala talaga akong maramdaman eh. Hindi applicable sa akin yung lahat ng questions na yun. Guys, ako yung nanggaling sa depression. Pero, yung depression questionnaire na yun, 0 sa akin lahat. Anong gusto sabihin nun? Gusto sabihin, hindi ko nararamdaman yun. And I would really attribute it to a sense of gratitude. Nung naibalik ko yung kakayahan ko ng pasalamat sa kahit mga simpleng bagay o kahit maliliit na bagay. Nabawasan ito yung stress and anxiety ko, na umayos na ang mood and emotional well-being ko, tumaas din yung self-esteem ko uli, at saka naging maayos na yung relationship ko with friends and family members. Ayun. So, may mga ibang tao na sinasuggest nila na mag-journal. Kung mahilig kang magsulat, sabi nila, nakakatulong masyado yung
yung gratitude journal. So, subukan kaya natin na magkaroon ng gratitude journal challenge sa loob ng isang linggo, kahit man lang sa loob ng isang linggo, di ba? Paano gagawin to? Just spend some time, a few minutes, araw-araw, para magsulat ng mga bagay na pinagpapasalamat mo. Tapos, nasa sayo kung gagawin mong detalyado. Mas maganda kung detalyado yung isusulat mo. And tandaan mo na hindi mo yun i-share. Kasi journal nga yun, di ba? Parang diary. Di ba? So, sasabihin mo siguro, wala naman akong oras dyan eh. Kasi busy sa trabaho. Usually, natin yun? Scapegoat natin yun. Pero, just in case lang, kung sakasakali na sa tingin mo makakatulong yung journaling o yung paggawa ng gratitude journal, let's try. Tapos, maghanap ka ng tahimik na lugar kung saan ka pwedeng makapag-focus. Kagaya na sabi ko, kung merong malapit na park o malapit na lugar dyan na may bakanting lote na medyo maayos naman. Huwag naman yung haunted na bakanting lote o kaya puno-puno ng krimen. Di ba? So, doon ka naman sa maganda ang simoy ng hangin, may mauupuan ka, ayun. Walang nanggagambala sa'yo ng mga marites. Di ba? Gamit ka ng notebook. Nowadays, hindi na uso siguro ang notebook. Kung gusto mo, gumamit ka na ng app. So, may mga app na rin na available para sa pag-journal. Ayun. Ako, ang paraan ko ng pag-journal ay mag-vlog. Sabi nila, hindi na uso ang vlog. Pakialam nyo. Basta ako nagbablog pa rin ako. Di ba? So, yun. Yung vlog ko is buhaypinoy.com. Andun yung, lahat ng mga hininga ko. Mga hininga, mga hinaing. Nasa na yon, nasa vlog na yon. Ino-organize ko naman yun in such a way na hindi naman mukhang hindi ka na babalik kapag binuksan mo yung isang blog post ko. Ano pa? Magsimula tayo sa mga 3 to 5 things siguro na pinagpapasalamat mo sa bawat araw. For example, pinagpapasalamat ko na wala akong sakit, o nakakaiwas ako sa aksidente, or sa loob ng 3 months walang nag-attempt na umutang sa akin, di ba? O walang nagmura sa harap ko, o kaya walang nag-away na mga relatives sa harap ko o in my presence. Kasi ako, guys, naging isang trauma ko ang makakita ng mga taong nag-aaway. Palaban ako, I'm a very litigant person, pero pagdating na sa pag-witness ng mga taong nag-aaway, mahina na ako doon. Kahinaan ko talaga yon. Kaya ayoko. It's a choice na ayokong makakita ng mga taong nag-aaway. Kahit pa verbal lang yan, di ba? Dito pa naman sa Amerika, ang hilig ng mga tao sa mga verbal arguments. Kung minsan, hindi naman sila nag-aaway talaga, pero nag-argue sila, pataasan sila ng boses. Diyan, iwas na iwas ako diyan. Ayun, so sa episode na to, sana may nakuha kayo na tungkol sa gratitude attitude, di ba? Yung pagpapasalamat natin sa mga bagay na maliliit, mga bagay na simple, pero yung resulta nito, yung effect nito is for a longer and happier life. Hindi mo lang nakikita, napapansin yung effect, yung resulta nito, pero mararamdaman mo yun pagdating ng araw. Na ako ngayon, feeling ko meron akong direct dial sa nasa taas. Dahil dahil siguro sa pag-shift ko sa self-care, kapag nagdarasal ako, mas mas seryoso, mas malalim kumpara dati na napaka-superficial lang. Kumbaga, Lord, mamadaliin ko lang to. Isa-summarize ko na lang yung dasal ko dahil busy ako, di ba? So ngayon, hindi na ganyan ang mindset ko. Ayun. So once again, maraming salamat po kung natapos niyo itong episode na to. Nasa day 4 tayo ng Vlogmas. Once again, ini-invite ko kayo na sana tulungan niyo rin akong i-promote ang channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Dito sa channel na to, hindi ako yung nagpo-promote ng mga modern lifestyle o mumodel-modelan diyan para sa mga bagong damit o mga elite kind of lifestyle.
Hindi ko po, ano yon, hindi ko po, tawag dito, hindi ko priority yon at saka hindi ko forte yon. Wala ako nun. Okay, low-key lang tayo na tao. Ever since naman, kung kilala nyo ako. Alright, present po ang social media ko sa YouTube, Instagram, sa Facebook, may Facebook page ako, at saka sa TikTok. Pare-pareho ang pangalan ng channel ko, Buhay Pinoy sa Abroad. So sana mabisita nyo rin. Maraming salamat.